Sa lahat ng mga palaboy sa Pilipinas, siya ang talaga namang pinag-usapan. Nag-i-Ingles. Kumusta ka naman? The same as usual. Life is wonderful. Life is precious. And life is powerful. Kumusta yung love life mo? I don't like a man. I hate boyfriend. But I like happiness in my life. At nagbibitaw ng mga linya na akala mo hinugot sa mga eksena sa pelikula. Mahirap akong kalabanin. Lalaki ka lang sa buhay ko. Minahal lang kita. Wala kang karapatan na humusga sa buhay ko. In the first place, I have made it with my own. What I have owned. Kayong lahat. Siya ang kilalang palaboy mula sa Cebu City, si Berta. Hi! We met next time. Uy, kabalo ba ka nga trending na kay ka? No. Really? Ang pagkakaalam ko sa sarili ko ay bukas ang lahat ng pintuan sa lugar na ito at pwede ako makapasok anytime at pwede rin ako makalabas anytime. Marami man ang naaaliw sa kanya. Marami rin ang napapaisip. It's not important. Yes, what is important The important is you have a good, wonderful record in heaven. Bless you, Berta. Kumalat din ang mga haka-haka tungkol sa kanya. Ano ba ginagawa mo dito? Naghahanap Hindi ka pa natutulog. Naghahanap nga ng pera. Suroy-suroy nga, mga iupuan, kwarta, kanang na mga sakyanan. Si Berta, isa raw dating guro na nabigo sa pag-ibig. Masakit ang ginawa mo sa akin. Pinulo mo ang isip ko. Sinira mong kinabukasan ko. At higit sa lahat, pinapunta mo ako sa mga bisyong walang hiya. Pero walang malapit na kamag-anak ni Berta ang nagkumpirma nito. Kaya ang tunay niyang pagkatao nananatiling misteryoso. God bless you. Oh, don't call me that. Hindi ako mamamatay. Dahil dito, nagsaliksik kami tungkol sa nakaraan ni Berta. At dito sa barangay Sambagdos, Cebu City daw namin malalaman ang kasagutan. Sa isa sa mga kapatid ni Berta, si Evangeline. Parang dinudurog daw ang puso ni Evangeline sa mga napapanood niyang video ng kanyang kapatid online. How is your life now? My life, I can accept whatever my God, Father in heaven, That's very given good. to me. Naawa ako talaga. Nanghingi siya para in town merong pagkain. Pang-apat sa kanilang 5 magkakapatid, si Berta o Roberto Jr. Ayon kay Evangeline, noon pa man, hindi na raw naging madali ang kanilang buhay. Talagang mahirap ang buhay namin kasi yung papa ko lasinggiro, tapos grade 5 ako, patay na yung mama ko, pinapaaral ko yan, tapos nagtitinda yan ng kapatid ko ng banana chip, polvoron, cheesecake. Next time, do not give me this because this is death. Oh, okay, wait. I give you more. No. More money. More money, more life. At dito na kinumpirma ni Evangeline ang mga kwento tungkol sa kanyang kapatid. Education, kursong kinuha sa kapatid ko, tapos major English, minor Filipino. Nakapagturo yan siya, sir. Nag-practice teaching. Yung kapatid ko, mahilig talaga yan ng English. Kumusta ka naman? The same as usual. Life is wonderful. Life is precious. And life is powerful. Hanggang ang kanya raw kapatid umibig. Umiwalay siya ng tirahan, kaya siya napahiwalay sa akin. Ang nagtuturo niya sa bisyo po, yung boyfriend niya po. Tapos, nang nalulong na yung kapatid ko, anong ginawa sa boyfriend? Humiwalay. Dito na raw unti-unting nagbago si Berta. Parang nawala na siya sa hustong pangisip. Pinulo mo ang isip ko. Sinira mong kinabukasan ko. At higit sa lahat, pinapunta mo ako sa mga bisyong walang hiya. Si Roberta, hindi ko pinabayaan. Siya lang ang hindi sumama sa pamilya ko. May anak rin ako nga dapat arugaan ko ng mabuti. Palagi ko man na siyang sinabihan nga umuwi siya sa amin. Kaya siya nagkaganon. Kasi nalulong na siya sa bisyo. Hanggang naging palaboy sa loob ng 17 taon. Tama. Masay masalti sa mong fans. Kung asa ka mo, at tuwa usab ako. Asa ba ninyo? Nag-asa ka, Berta?
labiro. Hindi nagigil ako sa'yo. Mula nang winasak mo ang kalangitan ko sa Region 7 hanggang Region 31. Kaya maraming tumutulong sa kanya, naaawa kasi mabait rin yan yung igsuon ko. Nagkakanta-kanta pa ang akong Kuya Berta. Sa lansangan na nadatnan at nakilala ng vlogger na si Anton, si Berta. Fourth year high school po ako, sir. Nakita ko na po si Kuya Berta na palaboy-laboy. Mag-dinner sa taha og lami, Kuya Berta. Pero kung marami raw, dinadaan-daanan lang si Berta, si Anton, naiintindihan daw ang pinagdadaanan nito. This year lang po, may depression po ako. Tapos lagi ako nagpa-panic attack. Galing ako sa church, I asked po ni Lord na sana ma-divert po yung depression ko. Sana Lord, bigyan mo ako ng chance pa para mabalik sa dati yung condition ko. I want to help others pa. Bless the people who shall give the financial, Lord, especially Bangko Sentral, especially Bangko ng Bayan. Lord, bless them all and cleanse this fold, O God. Dito na nagsimula ang isang natatanging pagkakaibigan. Siyempre, hawa kamay good kami ni Kuya Berta forever. Tinuring ko po si Kuya na kapatid ko po. Sinutulungan ko po si Kuya Berta kasi po naranasan ko rin din yon. So kailangan ng tao na umintindi. Ayaw kong bitawan si Kuya Berta hanggat hindi ko matapos yung gusto kong tulong. Bless the man who shall give their blessings, God. Thank you. Amen, Kuya. Ako ay yung konsensya. I believe in conscience, Kuya, which is define what is right. Kaya si Anton, matapos makahingi ng pahintulot mula sa kapatid ni Berta, Pumunta doon sa Safe Haven Addiction Treatment Recovery Village po. Isang staff po nila doon, inopen ko po sa kanya, sir, with regards po kay Kuya Berta na situation. Nag-coordinate po ako sa LGU. Nag-ano po kami sa kapatid ni Kuya Berta. Nakita po kami dito sa Barangay Hall. Sabi ko, ate, gusto kong tumulong ni Kuya Berta. at nito lang Oktubre, linano ang pag-rescue kay Berta ng isang rehabilitation facility. Pick up po na si Kuya tonight. Ang setup po natin, mag-dinner po kami sa restaurant. After dinner, nag-inform na ako sa rehabilitation team. Babsi, tara. Let's go. Asam ta? Maglakaw lang po, uy. Patambalan na to dahil. Magpalit mo lang kung tambal. Ha? Ano sa kuna Hindi ko gusto sana, sir. Nakita ko si Kuya during rescue po, sir, na mag-violentist. Maligo pa man ka, mag-wash pa man ka. We want you happy. Tumalikod ako, sabi niya, Papa Anton, samahan mo ako. Ay ka problema, basta Kuya, kung unsay mong ganahan sa food, requested to, niya patawagin mi diri sa gawas ha, kay dalhan ka na maglami ha. Niya kinanglan, mo cooperate ka ha. Kami po ang naghatid ni Kuya Berta going to Safe Haven Addiction Treatment and Recovery Village. Please include sa inyong prayer sa fast recovery ni Kuya Berta. Dito sa Safe Haven Addiction Treatment or Recovery Village, naninirahan ngayon si Berta. At sa mahigit isang buwan niyang pamamalagi rito, eto na siya ngayon. Naahit na ang mga bigote at balbas. At kung dati marumi at nanggigitata ang kanyang suot, ngayon malinis at komportable na. Nagbago man ang itsura, hindi pa rin may pagkakailang siya si Berta na minsan sumika sa social media. Life is precious and life is powerful. Lalaki ka lang sa buhay ko. Minahal lang kita. Wala kang karapatan na humusga sa buhay ko. Una, parang natakot si Kuya Berta, pero naging kalma naman siya. After ilang days dito, nakita namin naging komportable siya kasi na-feel niya yung love. Sabi nga sa akin one time, maganda dito no kasi hindi ako tinatawanan, nire-respeto ako. Na-identify nila yung mga needs. Halimbawa, ang need niya ay psychological, ililid sila sa mga psychologist. If psychiatric, ililid sila sa mga psychiatrist. Sumasa ilalim siya ngayon sa life coaching, mga check-up. Go, Kuya! At nagva-volleyball din. Sa pahintulot din ng kapatid ni Berta na si Evangeline, katabi ang psychiatrist, kinamusta ng aming programa si Berta. Sana po ay bigyan po niya ako ng tamang kaalaman at pag-iisip. Handa po ang sarili ko na sumagot sa anumang klaseng katanungan. Ano ka ba, Dayan? Alisin mo yung mga bungangang yan. At dito na niya ikwinento ang kanyang buhay. Namatay na yung mama ko at ang yung papa ko ay namatay din. Why don't you go back in time? So that is the last chance that it was given to my father.
Natupad naman daw niya ang pangarap niyang maging guro. Nakateach ko sa normal. Yun, nakatanggap ako ng sweldo talaga. Si Berta ay naging teacher ko way back when I was in elementary. Siya po ay naging Bible Baptist teacher ko. Tinuturo niya po sa amin kung ano po ang kahalagahan ng Biblia. Mayroon siyang ibinabatong words of wisdom before siya umaalis. Kumusta yung love life mo? I don't like a man. I hate boyfriend. Pero nagka-boyfriend ka before? Oh yes, of course. Minsan lang yun, pero hindi ko na yun nini-mind. Okay, pamang ko ng hilabot nila. Naging tapat kahit sa madilim niyang nakaraan. At to be honest, drug addict ako sa totoo lang. Sa mata ng Diyos, sa harap ng Diyos. Addict gyud ko. Ginoo, I will never lie. Addict gyud ko, Ginoo. Yun, hindi ko kinahiya yun. Hanggang nawala na raw siya sa kanyang sarili. In the first place, I have made it with my own. What I have owned. Kayong lahat. At 20 years din po sa palaboy-laboy na kahit saang lugar ako pumupunta, mahirap talaga ang buhay ng isang street children. Nasa isip ko kung paano ako magkaroon ng pera. Ano ba ginagawa mo dito? Naghahanap Hindi ka pa natutulog. Naghahanap nga ng pera. Na malimos. Minsan nagagalit din ako kasi direct ang attack eh. Kapag ganun ang hanap buhay mo, hindi mo maiiwasan na merong gulo, na merong pag-aapi, wala akong galit, wala akong puot. So, I understand. At ang tangi lang daw niyang kinapitan nung mga sandaling yon, ang Diyos. God bless you. Oh, don't call me that. Hindi ako mamamatay. Magsimba man ko, ganaji ko kusid sa una, basta preaching the word of God, Ginoo, bigyan mo ako ng talent. Kasi po, yung panglimos, parang magalit sila. Yun, marunong ako magpagimik-gimik. Mahirap akong palabanin. Lalaki ka lang sa buhay ko. Minahal lang kita. Hindi ko kinahihiya kung ano man ang lumapo sa buhay ko para lang ako mabubuhay at para lang ako makakain. Pero all I can say is I really, really thank to all the people who are supportive me. Pero sa lahat ng mga tumulong sa kanya, pinaka hindi raw niya malilimutan si Anton. Patuloy ang iyong kabaitan. Tumulong ka rin sa mga kawang gawa. Luwalhatian sa langit ang taong tumulong sa kanyang kapwa. Wala, inawin si Kuya karon gikapoy na siya. Uy, Ginoo mo iniwikista. Mag-video call kami ni Kuya. Visit him like 3 times a week po. So, i-pray na nato na successful ang iyong business. Oo. And guidance always. Oo. Iba yung aura ni Kuya, sir. Parang happy po si Kuya. The way he talk, may eye-to-eye contact na po. Na-touch po ako kay Kuya Berta. Sabi niya, thank you so much, Papa Anton. Keep going lang, Kuya, and then be strong. 9 na buwan mananatili si Berta sa safe haven. At kung may isang tao man na gusto niyang makita bago magpasko, I miss my sister Evangeline. Sana makalabas na ako dito at makabalik na naman sa kapatid ko. Bukas ang lahat ng pintuan sa lugar na ito at pwede ako makapasok anytime at pwede rin ako makalabas anytime. Sa araw na ito, bibisitahin siya ng kanyang ate Evangeline. Ito ba? Uy! Wala! Salamat sa Ginoo. Nambok na to. Sila dito, ayun ba? Looy ka doon, buhi ng Japon, lawat. Malipay, na himaya kay ko kay na buhi pa siya siya. Basto ko, maanyag yapon pa lang yun. Ayaw lang na akay ba, matutunahan kayo. Magpantay, okay na ko dito, ako naman isang ang mga nanglaon ay imong pamilya kaya. Nagano siya Santos din. Napasugat no? I'm very happy din. Pasalamat po ko sa mga tao nag-manage ng Safe Haven. Niya, mayugid sila mo patuman sa balaod sa peace and order. Maraming reasons kung bakit sila nasa kalsada. They've been rejected, neglected, depressed,
abandon. Maging aware tayo sa mga nasi-share natin online. Use the media as a tool to change lives of people. Money is not important. You have a good, wonderful record in heaven. Lahat tayo dumadaan sa madidilim na kabanata. Gaano man ito katagal o kahaba, darating at darating din ang liwanag. Para kay Berta, sana sa lalong madaling panahon na. All I can say is do good. Don't follow some of the people who are taking drugs. Live a new life, a good life. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.